may isa pa akong kilala, no? May isa pa ho akong kilala, mga kababayan, na kaya laging nag-iingay ngayon. Ng mga residente ng Kaya laging nag-iingay ngayon. Ito po si Boy Frescon, ang pangalan nito. Bakit Boy Frescon? Sabi ko nga ho sa inyo eh. Maya't maya, minuto, may Frescon. Meron daw siya ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kilala nyo na ito kung sino si Boy Frescon? Oh, yung mga pasimuno ng mga parali-rally. Oh, hulaan nyo, sige. Si Boy Frescon, katukin nyo, 3:00 na madaling araw, magpa-Frescon. Ay, okay, sige. Oh, okay. Ayan na si Manong Chabit. Oh, sakto ka dito, Manong Chabit. Manong Chabit Singhot. Pakinggan mo, ikaw balita dito. hahamunin ng mga residente ng Kawayan sa Ilocos Sur ang dredging activity sa kanilang lugar. Kasama sa kanilang planong kasuhan si dating Governor Chavit Singson. Oh. Kaya naman pala maingay si Chabit eh. Nasasabit sa mga ganito eh. No, black mining sa Ilocos Sur, mga kababayan. Naku, nakakasira ho ng kalikasan yan. Ha? Huhukayan yung ilalim ng dagat, tapos syempre masisira ho yung mga corals, mamamatay yung mga isda, yung mga mangingisda, ano yun, maaapektuhan ho yun. Di ba? Maaapektuhan ho yun hanggang sa wala na, masira na yung kalikasan no. Pakinggan nyo ho. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Mula nang inumpisahan ng Isla Verde Mining Corporation ng dredging sa Barangay Poro Kawayan, Ilocos Sur at Santa Ilocos Sur, sinalubong na ito ng mga protesta ng mga residente. Alam nyo ho, mga kababayan, napansin ho natin nung mga panahon ho ni dating Pangulong Duterte at nung iba pang mga naging presidente, mahirap hong kalabanin to si Manong Chavit. No, ultimo ho dun sa lugar nila. Kakabahan, tatakot kay Manong Chavit. Eh, pag sinabing Chavit Singson, sige, banggain mo yan. Eh, may kalalagyan ka. Hindi po ba? May kalalagyan ka. Eh, eto po ngayon, tignan nyo. Mga residente, mga taga-roon na sa kanila. Inaalmahan na ho si Chavit. Bakit ho ganyan? No? Eh, siguro, alam nila, kapag ka nireklamo natin si Chavit Singson, eh may gobyerno ng sa atin, titingin at makikinig sa atin. Hindi na yung kagaya ng dati na hindi namin kayang ano yung si Chavit eh. No, kaya sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, eh kapag ka ipinaalam yung mga ganyan, sisira yung kalikasan, yung mga black mining, yung mga mangingisda ay naaapektuhan, etc. Ay nako, kakampihan ka ng gobyerno. Hindi naman siya kakampihan, ano? Siyempre ibabalanse po 'yan, pero pakikinggan at didinggin ka ng gobyerno. Kaya ganun po nagkakaroon ng lakas yung mga kababayan nating mga Pilipino. O kahit gaano pa kalaki, siguro lalong umusbong ho 'yan mga bossing. Kailan? Nung kay Buloyski. Eh si alias Amanda, kung maalala nyo ho. 'Di ba si alias Amanda, hindi naman ho kasing yaman ni ni Buloyski eh. Pero ano po, pinakinggan. Binuksan yung kaso ni Buloyski. Nasa si Buloyski? Ayun, nasa Oblo. Kaya nag-iiyakan mga DDS. O, ganun lang din po ang siste niyan. Pero may mga residenteng tikom ang bibig dahil daw sa takot. Ano, 'di ba? Biruin mo, Chavit Singson kakalabanin eh. Ayaw na lang po namin. Dito na lang po kami. Okay na po 'yan, magtitiis na lang po kami. Eh, makapangyarihan po si Chavit Singson eh. Hindi namin yung ma-interview. Sabi ni Ron Reyes, magpaparali na naman si Tandang Chavit, one time, big time daw. Ewan ko kung may sasama doon. Eh yung press con pa lang niya, wala nang pumunta eh. Matagal na po yan, kaso walang lumalaban sa kanya. Kasi takot sila, may kamag-anak ako taga dyan, ang ingay daw kahit gabi. Ay, perwisyo nagdidrill sila, di ka daw makatulog nang mahimbing sa ingay. Yung mga malalaking mga traktora siguro, di ba? Sir, ayaw po namin. Sorry. Bakit? Biruin mo, takot
hanggang ngayon. Hindi po kasi mahal po namin ang buhay namin. Ay, ganun. Mahirap na po. Maliit pa yung mga anak namin. Biruin mo yun. Mahal pa po namin ang buhay namin. Kasi lang ipaglalaban nila yung karapatan nila. Yung mga residente dyan, yung pamumuhay nila, naapektuhan. Ipaglalaban lang, ha? Pero kabado, lalangawin ang rally ni Chavit Singson. Base sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, May 2024, nag-umpisa ang dredging sa bayan ng Kawayan at Santa Ilocos Sur. Ang pinakalayunin daw nito ay malinisan ng Isa pa ang bilyonaryo, matatapang ho no? Sa Bilyonaryo News, malulupit to. Pati nga yung bahay ni Saldico, nakita doon sa ibang bansa. Abra River para maiwasan ang pagbaha sa dalawang nasabing bayan kasama ng Vigan City at Santa Maria. Ang mga nabubungkal na buhangin at iba pang mineral ay dinadala sa reclamation area sa Maynila. Nailipat na yung Ilocos sa Maynila. What people in Manila tell us who are within the neighborhood of this reclamation area in SM, uy, nandito na Ilocos Sur. They would tell us. Tell me. Siguro sa isip-isip ni Chavit Singson, hindi ko i-expect na ganito katapang si Bongbong Marcos. Hindi ko i-expect na haharapin ako ni Bongbong Marcos. Di ba? O bakit naman? Yung lupa ninyo galing sa Ilocos Sur, nandito na, dinadala na dito sa SM. So nandito na ang Ilocos Sur. May kita ang mga LGU sa dredging, pero hindi raw matiyak ng mga residente kung magkano dahil ipinagkakait umano sa kanila ng mga kinaukulang tanggapan ang mga impormasyon tungkol dito. Naniniwala si Atty. Cordero at mga residente na hindi lang simpleng dredging operation ang isinagawa, kundi black sand mining. Ayan na nga daw, black sand mining na nga daw. Pagka ganyan nakakasira ng kalikasan. Apektado yung mga mangingisda, syempre mamamatay po. Wala na mga corals na titirahan yung mga isda. Unti-unting mauubos. Yung mga mineral mawawala, di ba? Nakaka-apekto yan mga bossing. Tsaka yung sinasabi, yung mga residente, hindi makatulog sa gabi, isa pa yun. Ayon sa mga eksperto, matindi ang magiging epekto ng black sand mining sa turismo at kabuhayan ng mga residente. Bukod dyan, banta rin ito sa kalikasan. Sa pahayag ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya dahil sa seabed quarrying o dredging, nasira ang mga coral reef at iba pang yamang dagat kaya madalas umuuwing walang huli ang mga mangingisda. Yun ang nga ba sinasabi ko. Siyempre, wala akong patitiran yung mga isda doon. Sira ang kalikasan, lalayo. Nako, kung totoo to, grabe naman talaga sila Chavit Singson. Tanda na. Ang tanda na, puro pera pa ang inaatupag, inaasikaso. Siguro hindi mo na mauubos ang yaman kahit mga ilang henerasyon pa nila No? Naging talamak din daw ang coastal erosion. Dahil dito, ang mga apektadong residente magsasampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga opisyal ng Ilocos Sur na nagbigay ng pahintulot sa dredging operation. Sama si Chavit dyan. More inclined to file. Sabi ni Manong Chavit, Manong Chavit, business mindset ako, Sir Mark. Grabe naman, tanda mo na, saan mo pa dadalhin yung mga kikitain mo? Hindi mo na lang inisip, malapit-lapit na din ako. Dapat magpakabait na ako. Nang sa ganun, hindi ako nai-stress dito kung sa lupa ba ako mapupunta o sa langit. 'Di ba? Sisirain pa yung kalikasan. A plunder or a graft and corruption case against these local executives who have allowed dredging and black sand mining in the affected areas, which has caused damage to the income of the people in the area affected, and as well as the residences, because the environment itself, because if you go now to these places, well, once there was a seashore. Mukhang walang pakialam dyan si Boss Chavit, pakialam. Basta importante ako kikita, bahala kayo sa buhay nyo. Sabi ni Sir Bench, uy,
Yan ba, Chavit, ang makikipagdebate kay Pangulong Marcos? Unahin mo muna, ang dami mong kaso. Totoo. Di ba? Sumasagot si Chavit. Sinusundan ka na ni kamatayan. Baka next year daw pipirma ka na sa attendance, Lolo Chavit. Oh. Grabe. There are no seizure. Kasama sa kakasuhan si dating Governor Chavit Singson dahil siya umano ang pasimuno. Patunay daw Ah,